We're so happy and relieved. No? At last, our bay is now free from illegal filter nets and gumiginhawa na po yung Pangal Bay. Meaning, yung isda po natin ay may space na to breed. May space na sila to lay their eggs and yung eggs ng mga isda ay maging fry na yon. Saka yung mga fry natin, hindi na makuha ng mga illegal filter nets na nung una, 2,300 illegal filter nets, 2,300 baskets of small fries, eggs are being caught and thrown away. Ngayon, yung 2,300 baskets before or yung mga small fries, naging malaki na or may chance silang lalaki na we can now tell our people na we can now all eat big fish in Pangal Bay and maging maganda ang buhay at saka pangingisda ng ating mga fishermen. It's a long process and without the Pangal Bay Development Council, without the chairmanship of Yusek Perez, hindi ito magaling ganito kasi hindi kaya ng local chief executive to stand alone and mag-solo na mag-implement ng programs. With the help of leadership of Yusek Perez, naging madali at saka kami naman naging masipag at saka naging inspired na mayroon kaming katulong na national government. So, yung pinaghirapan namin ngayon, nag-aanid kami ng magandang result. And talaga ngayong Pasko ay magandang Pasko sa ating mga kababayan sa Pangal Bay. Una-una, pasalamat po tayo sa Panginoon, lalo na sa BEFAR, ay Director kay Yusek Perez sa support niya, lalo na sa Osamis, na yung programa na alisin talaga ang sanggab. Kaya una-una pasalamat ako sa mga sanggabero sa Osamis na yung panawagan natin na mag-support, voluntary sila. Kaya isa yan sa pinaka-ano natin sa tiwala nila, sa panawagan natin na suportahan natin yung programa ng BEFAR dahil kailangan talaga na dumami yung isda doon, lalo na sa lungsod ng Osamis. Kaya ngayon, kasi kami una ni Mayor Philip ang nauna na nagsanggab pre, ngayon nakasama na lahat ng mga taga Lanao del Norte, taga Zamboanga del Sur, buong Occidental. Siguro isa sa naka-challenge yung ginawa namin ni Mayor Philip na sa mga LGU na kailangan talagang masanggap pre na yung Pangal Bay. Sa pag-start namin ng pag-implement nitong sanggab removal dito sa Pangal Bay, it comprises of 3 provinces, Zamboanga Sur, Misamis Occidental at saka Lanao del Norte, consisting of 10 municipalities. So yun na, before we conducted the removal, we conducted IEC, Information Education Campaign to all filter net operators sa lahat ng munisipyo at saka 2 city. So with that, we explain to them the guidelines, paano yun matanggal. At saka ano ang makuha nila galing sa BEFAR at saka sa LGU na maibigay para hindi naman sila madihado at hindi sila magalit sa gobyerno. So, during force removal, may mga munisipyo na mahirap, parang may tensyon. Hindi talaga, natural talaga yan na may tensyon kasi galit sila, kasi mawalan sila ng hanap buhay daw. But we explain to them na sa ngayon, magalit pa kayo. Pero pagdating ng 4 na buwan, 5 buwan, baka may maisabi na kayo sa BEFAR na talagang maganda pala itong programa. Kasi kayo ang mabinipited, hindi kami mga government employee. Kayo ang magkukuha ng isda, lumalaki yan kasi wala ng sanggab. Kami ang customer nyo, kami ang bumibili. O, tingnan mo, binigyan ko sila ng example. Sa isang alimasag na 1 gram, ang alimasag na 1 gram ay mayroong 285,650 na itlog. 1 gram. So ngayon, halimbawa, mapatay ang 95,600, mabuhay yung 200,000 na 1 gramo na alimasag. Ilan yan? Na ang alimasag dito na buntis ay hindi man isa.
For example, 100, 200, i-multiply mo yan. Maski tig isang truck pa tayo na alimango, limasag, ang maharbis natin pag hindi lang nyo isama sa harvest yung buntis. Tingnan mo. Sabi ng mga pisirpo, talagang totoo pala. Kaya doon sila nagumpisa na parang nag-ano na sila ba sa amin. Kasi sinabihan ko, sa alimasag lang pinag-usapan, what about other species? Tingnan mo itong panggilbi, ilang taon na ito illegal palagi ang mga sanggap, nandito ang mga illegal. Pero meron pa rin isda, meron pa rin crab. Kasi itong panggilbi is very rich in fisheries resources. Maraming pagkain dyan. Kasi discomposes of tributaries from the mountain galing sa Zamboanga Sur. Yan. So ngayon, sa implementation namin sa iba, yung sa pag-final removal, meron kaming mga protocols at sa guidelines bago matanggal. Ang BIPAR magbigay ng bayad sa isang filter net depending sa kalaki ng filter net niya. So parang tatlong kategory, small, medium, large at saka big. So with different corresponding fees yung bayad. So yon, alam na nila yon. After that, we conducted geotagging para malaman namin ilan ang lahat ng filter net dito sa Panggilby. So pagkatapos ng geotagging, we advise them na kailangan mag-voluntary removal kayo kasi ang BIPAR magbigay ng bayad pagtanggal ng filter net nyo. At saka ang LGU magbigay rin ng subsistence allowance monthly. At before 4 months, magbigay naman ang BIPAR ng livelihood projects like for example mga gears na appropriate sa kanilang area. Kasi mahirap naman bigay tayo ng gears na hindi appropriate, magalit yung mga pisirpo. So ngayon, pag umpisa na namin ng force removal, kasi yung iba talaga hindi mag-remove. Pero ang iniwan nila, pusti na lang ng bambo, ng coconut, ng anahaw, wala ng net. Kasi parang hirap-hirap sila magtanggal. So ngayon, ang purpose natin talaga dito para maklear ang Panggilby, para malinis, kami taga BIPAR dito at saka police, maritime, mga partner agencies ay gumagawa ng mga paraan para ito malinis. So we remove all the bamboo post, coconut post, anahaw post na iniwan nila na wala ng net. So hinila namin papunta ng baybay yung sa seashore para doon ibigay i-turn over namin sa LGU. At saka sila na ang bahala. Yun ang strategy na ginagawa namin para matuloy talaga itong project nito para ma-implement. BIPAR was the one who spearheaded the implementation of the removal. So, with their speedboats, their machinery, and their people who are there, naging successful yung operation. So, BIPAR also made their contribution by giving money, parang cash for work program, sa mga fishermen na nagbo-volunteer na nagtanggal ng filter nets. No? So, ganun ang proseso. Nakatanggap sila ng assistance from BIPAR and cash for work, and then after removal, LG will give them assistance for 4 months.